Kumbaga, parang ganito yan. Dito, nak. Dito. Dito. Angat mo, angat. Ready ka na? Wala ka bang tiwala sa akin? Parang ganito yan. Ipupukol mo, pero, sureball yan. Thank you, dear. We lack nothing. Pero, anong ginawa? Ay, sorry, dear. Hindi pa pala tapos. Sige, okay lang, Ate Janet. Sige na, sige na. Para mabilis na. Okay. Pero anong ginawa ni Eva Tadan? Imbis na ilagay na lang dito sa bullseye, nilagay pa nila dito. Nilagay pa nila dito. What is the reason bakit nilagay pa dyan? Gusto nyo malaman dahilan, mga kapatid? Pwede namang ilagay na lang dyan eh. Bakit kailangan mo pa ihagis? Wala naman sinabing sa rule na ihagis mo o kung ano man. Pero mo ilagay mo, bullseye. Yan ang ginawa. Ano nangyari? Ending of the story, napunta sa likod pa siguro. Or dito, or dito. They badly miss the target. At alam nyo kung bakit? Paano nangyari? Handa na ba kayong pag-aralan natin ito? Yun po, salamat Ate Janet. Ayun po ang, thank you, okay na po. Ayan po ang ating pag-aaralan ngayon. Hamartia or kata. Kata means, yung derecho, binaluktot mo. Derecho yun eh. To commit error or mistake and failing to fulfill the goal. Kaya ito rin ang problema, kapatid eh. Pag ikaw wala ka ding goal, wala ka ding target, mahihirapan ka. Anong meron sa pin? Para saan pa to? Wala ka namang goal eh, di ba? So that's the problem eh. Kung ikaw, isa kang tao, you don't know the Bible, you don't know God, hindi mo alam gagawin dito, baka tusok mo pa sa hulo mo yan, pantanggal mo ng tinga, at kung ano-ano ang gagawin mo dito because you don't know, para saan ba? I encourage everyone, let's all have a godly goal in the Lord. Meron niyang binigay sa iyo ang Panginoon. Kapag na-discover mo, pursue it sa Panginoon. So it was called transgression or trespasses in literal translation in English. Mamaya pag-aaralan natin. At sabi, ano daw ang mga kasalanan sa Bible? Una, ang kasalanan daw, sting of death is sin. Ito yung mga is sin in the Bible. So 1 Corinthians chapter 15 verse 56, kung kaya niyo pong i-pull up, salamat. Pero kung hindi, walang problema. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. At ang sabi, lawlessness is sin. So kapag ikaw daw ay walang sinusunod sa iyong buhay, o wala kang tuwid na gabay, sabihin na natin wala kang batas na sinusunod, ito ay kasalanan. Kaya hindi pwede natin sabihin na legalism yung pagsunod sa Panginoon. No, it's not. Pero may legalism kasi na sinasabi, kailangan sundin mo para maligtas ka. Ayun ang legalism. Pero dapat hindi natin itinuturo dito na maging lawless person ka. Kasi hindi pwede. Alam niyo po ba yung love of the Lord? Command yun o hindi? Yung love the Lord with all your heart. Is it a command? Or is it just an invitation of God? It is both. I can say, parang pareho yan. Nung tinanong si Jesus, ano ang greatest commandment? Utos yon. Pag utos, ibig sabihin, pag sinunod mo, may reward din yon. At kapag hindi mo sinunod, sa mga batas, mga mambabatas dyan, alam niyo yon. Pag hindi mo sinunod ang utos, ano mangyayari? May kaparusahan. But also, ang bagay na yun, hindi lang naman niya mere utos eh. But it's God's invitation to us to love Him willingly. So lawlessness is a sin. At sabi nga, sa isa sa mga nakakatakot na verse, ang sabi ng Panginoon, depart from me, you who practice lawlessness. Sabi ni Jesus yan ha,
ikaw na wala kang sinusunod na kahit ano, sarili mo lang, lumayo ka sa akin, doon ka sa apoy ng impyerno. So this is not, again, we are not being legalists, but we are talking about God's righteousness and His holiness and restoring the fear of God in our hearts. Faithlessness, sabi sa Romans 14:23, sabi diyan, ano man ang bagay na ginagawa mo nang walang pananampalataya, nagkakasala ka na. Biruin mo, no? Yung pa lang. Halimbawa, nagluto ka ng pritong itlog. Wala lang, ginawa mo lang. Doon pa lang, you are failing the target. Sabi nga ni Lord, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Hindi mo man intentionally sinasabi, nagluluto ka ng itlog for the glory of God ito, pero dapat, deep inside your heart, everything you do sa buong maghapon, iniisip mo, Lord, para sa iyo ito. So, faithlessness o mga bagay na ginagawa natin na labas sa ating pananampalataya. Kaya nga pag sinabi mong, Pastor, kasalanan ba to? Minsan kasi may mga bagay na hindi na natin masabi kung kasalanan o hindi. Halimbawa, pagkain ng dugo. Kasi sa Bible, kahit hanggang ngayon, debate yan. May nagtatanong, Pastor, batas ba yan? Ito na lang. May nagtatanong, Pastor, kasalanan po ba ang pag-inom ng alak? Sa akin, pag nagtatanong ka na ng bagay na iyan, tanungin siguro natin sa sarili natin, makatutulong ba yan sa pananampalataya mo? Sabi nga nila, si Jesus nga, nag-party-party, uminom din eh. We can justify, di ba? Pwede tayo magdebate sa maraming bagay. Pero ang tanong ko na lang, para hindi na tayo magdebate. Kung may mga ginagawa kayo, inisip nyo, parang di naman kasalanan to, Pastor eh. Ang tanong ko na lang, nagiging dahilan ba yan para mapalapit ka sa Diyos? Kung napapalayo ka sa Diyos dahil sa bagay na yan, kasalanan yan. Kung napapalapit ka sa Panginoon dahil sa bagay na yan, hindi yan kasalanan, mabuti yan para sa iyo. So we can talk about everything in this world. Tattoo, ano pa ba, mga kasalanan na parang nasa middle ground. So we can talk many things about kung kasalanan ba o hindi. Ang tanong ko na lang, magpapalapit ba yan sa iyo sa Panginoon? Nakakatulong ba yan para sa ibang mananampalataya? Para sa sarili mo lang ba yan dahil gusto mo lang gawin yan? O dahil yan yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon? So what do you think? Hindi naman masama manood ng Netflix. Kasalanan ba yun o hindi? Hindi. Pero ang tanong, nakatutulong pa ba yan sa pananampalataya mo o hindi? So everything you do, Pastor, kung magpakalbo ako, babae ako, bahala ka. Gawin mo. So what we are going to do is hamartiology or pag-aaral ng kasalanan. So maraming bagay na pwede tayong pag-usapan patungkol, hindi na to yung i-identify kasalanan ba to o hindi. And there is one person I heard recently, he's in a profession of teaching, hindi ako nagkakamali. I just heard, may estudyante nagtanong sa kanya, Teacher, kasalanan po ba yung pagiging LGBTQ community? And literal naranasan ko yun. And she said, parang isang bagay na pag-usapan natin sa ibang pagkakataon, sa ibang panahon. So, there are moments talaga na minsan ang hirap sabihin, di ba? Kung tatanungin, kasalanan ba homosexuality? Kasalanan naman talaga. Pero, wag mo agad i-exclude. Isama mo yung sarili mo. Pero alam mo, kasalanan din ang kahit nag-church ka ay nagsisinungaling ka. So, pareho lang tayo makasalanan. So, kapag gano'n, may mga ganong moment kayo, nakaka-encounter kayo na wag kayong matakot sabihin nyo. Pero, comfort them with the truth na ikaw at ako pareho lang din na kailangan ng biyaya ng Diyos. Amen? Halimbawa, may nagtanong sa'yo, kasalanan bang ano? Kasalanan bang magnakaw? Kailangan ko lang naman ng pera. Don't be afraid to say, oo, kasalanan yan. Kasi syempre, hindi sa'yo yan, kinukuha mo, pinaghirapan nila yan. Pero, alam mo, sa kabila ng yan, kasalanan din yung pagpupuyat. Dahil hindi ko inaalagaan yung katawan ko. So,
Don't be afraid. Alam nyo, last week pinag-usapan natin yung hell, di ba? Actually, natatakot ako. May dalawang newcomers dito last week. Iniisip ko, nako, baka hindi na bumalik yan sa church o baka ma-discourage sa faith kasi hell ang pinag-uusapan. Pero alam nyo, kapatid, sa kabilang banda, instead of them getting afraid, they were more encouraged and blessed talking about the truth about hell and sin. So huwag tayong matakot. Kung wala ka namang intention to offend, wala ka namang intention to offend eh. Pero hindi mo talaga maiiwasang ma-offend. Ma-offend mo talaga. Especially when we are talking about sin and hell and death. So saan ba nagsimula ang kasalanan? Let's read Genesis chapter 3, verse 21, verse 1 to 21. Pwede po ba akong kumuha ng volunteer na magbabasa? AJ, okay, AJ. At dito na lang, Kuya AJ, pwede mo nang basahin. Sabayan po natin si AJ. Sa Genesis. Sabayan po natin siya. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ng kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang iyong isip niyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam mo kung ang mabuti ay at masama. Nang pagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tignan at ang bunga nito ay nakakatakam. Dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni nila ang mga dahon ng puno ng igos upang ipantakip sa kanilang katawan. Thank you, Brother AJ. So, di na natin masyadong baka kumain ng mahabang oras. Pero ito yung istorya ng unang pagkakasala ng tao o ni Adan at Eva. So, sa istorya na ito, dito natin makikita kung saan nagsimula ang kasalanan ng tao. Tinatawag na origin of sin or original sin. Kahit sa mga eskwelahan, pinag-aaralan yan. Pero dito natin malalaman kung sino ba talaga tayo mga tao, bakit ba ako nagkakasala? Kilala mo ba yung sarili mo? This time, kahit malalaman natin ang katotohanan, bakit ko ba nagagawa na ma-fail ang aking Panginoon? Sabi sa Romans chapter 5 verse 12, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan, kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Alam niyo po, espesyal si Adan at Eva. Nung panahon nila, inosente pa lang sila. Wala pang dahilan para sa kanilang magkasala. Ulitin ko, wala pang dahilan kay Adan at Eva para magkasala. Pero bakit nagkasala? Yun nga yung pag-uusapan natin. Pero dito, gusto ko sabihin sa inyo, bakit ikaw at ako ay nagkakasala? Dahil nung nagkasala si Eva at Adan, minana na natin yung pagkakasala nila. Bago pa man tayo ipanganak,
parte na tayo ng pagkakamali ni Eva at Adan. So in short, bago ka pa ipanganak, marumi na tayo. Baon-baon na natin yung seed ng kasalanan, the seed of sin. Kaya yung sinasabi na original sin, lahat ng tao nagkasala, wala ka pang ginagawang mali, hindi ka pa pinapanganak, makasalanan ka na sa mata ng Panginoon. Ngunit, sa biyaya ng Diyos, tayo ay nalinis at nailigtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, una, ang magandang matutunan mo, ikaw at ako, tayo ay nakakasala dahil tayo ay sadya na talagang magkakasala na. Bago pa man tayo panganak, talagang sadya na tayong magkakasala sa ating Panginoon. Wala ni isa man. At sabi nga sa Bible, kung meron man magsasabi na wala siyang kasalanan, siya ay sinungaling. Lahat po tayo ay nakasala at magkakasala. Dahil minana na natin yan kay Eva at Adan. Ngayon, sa storya na ito, sino ang may kasalanan? Tingnan natin sa susunod na teksto. Alam niyo yung istorya na yan, di ba? Una, God created man in His image. Nilikha niya ang tao. Pangalawa, binigyan niya ng purpose at batas ang tao para sundin. Pangatlo, dumating si Satan, nagsinungaling siya at dinaya niya si Eva. Pero ito pala muna, binigay niya kay Adan yung utos. Sa istorya, binigay niya yung utos kay Adan. Wala pa si Eva, binigay niya na yung utos. Ngayon, sabi ng Panginoon, huwag kang kakain ng bunga ng puno nagbibigay ng karunungan ng tama at mali. At yung puno na ito ay nasa gitna ng creation. Wala pa si Eva noon. So pwedeng siguro sabihin, no, wala pa pala si Eva niya, si Adan pa lang nandyan eh. So dumating si Satan, nagsinungaling siya. Anong sabi niya kay Eva? Totoo bang sinabi ng Diyos na mamamatay ka? Pakinain mo yan. So una, nagtatanong pa lang siya, kino-question pa lang niya yung katotohanan. Hindi pa siya nagsisinungaling. Pero nung pangalawang beses, nagsinungaling na siya. So you see, what Satan is doing sa buhay natin, paano niya tayo dayain, no? Hindi niya tayo agad-agad na tumalikod ka sa Diyos. Dadayain ka lang muna, talaga bang... So ano ba yung mga talaga ba nyo na naririnig sa kaaway? Talaga bang tama yan? Ano yung makakatotohanan na pilit na dinidistort ng kaaway? Katulad yan ng paulit-ulit kong sinabi, yung biyaya. Ayan ang talagang dinidistort ng kaaway. So, dinaya niya si Eva. Si Eva naman, nadaya ba si Eva? Eve was tempted at kinain niya yung fruit of knowledge. Ngayon, pagkakain niya, binigay niya rin kay Adan. Pagkabigay niya kay Adan, pareho na silang nagkasala at agad-agad silang namatay spiritually pero buhay pa sila. Pero mamaya, malalaman natin bakit pa sila nabubuhay. So, again, dito malalaman natin yung estado natin, bakit tayo nagkakasala. Tulad ng ating mga lolo at lola na si Eva at Adan. Kaya pag naririnig nyo na yung kantang Eva at Adan, Eva at Adan, it somehow reminds you na ating mga lolo at lola ay nagkamali sa ating Diyos. At dahil nagkamali sila, minana na natin yung kanilang pagkakamali. Una, dapat nating matutunan, si Eva, kayong mga babae, ang nadaya. I'm not being nagjo-joke lang yung expression ko. Pero tingnan natin sa 1 Timothy, kung si Eva ba talaga ang nadaya. For it was Adam who was first formed and then Eve. And it was not Adam, mga lalaki, it was not Adam who was deceived. Parang sumpa na ba yung pagiging babae? Hindi pa tayo tapos. Gusto ko lang maintindihan ninyo, hindi si Adan
yung nadaya. Si Eva ang nadaya. Mga babae, unawain ninyo na kayo ay likha na mas mahina sa lalaki. That is really the design of God. Bakit naman nilikha kayong parang mas mahina para maging Disney princess? Yeah, that's real. Kayo yung paglilingkuran. Hindi pwedeng kayo yung mas mahina talaga kayo. Pero masakit man, di ba? Parang ngayon sa mga babae, Pastor, ang sakit naman yan. Nangyari na po eh. At yun naman po yung katotohanan. Sinabi na, hindi si Adan yung nadaya eh. Si Eva yung nadaya. But the woman being deceived fell into trespass. Ito yung pinakaiba ng trespass sa transgression. Ang trespass, lumagpas ka sa dapat na kung ano yung ginagawa mo. Ngayon dito, makikita nyo sa storya, si Eva, lumagpas siya eh. Ang dapat kasing nasusunod, ang dapat nagli-lead, si Adan. But he take the first move, the first step, or the first critical action, hindi niya hinayaan. Yung asawa niya si Adan, lumagpas siya eh. Kaya sa mag-asawa po talaga, kung pareho naman biblical na tama kayo, pero magkaiba pa rin, hayaan nyo na yung asawa nyo, lalaki. Hayaan nyo na. Kasi ganun po talaga eh. Huwag kayong mag-alala, sila naman mananagot eh. Kami naman po, mananagot. Hindi ko po inaano na gusto naming maging sunod-sunuran kayo. Ang gusto lang natin dito, na maunawaan nyo kayong mga babae, kayo po ay, sinabi naman sa Bible, may katangiang mahina talaga. At kailangan nyo ng lalaki na mangunguna at gagabay sa inyo. Huwag kayong mag-trespassing. Huwag tayo magte-trespass. And dito sa storya na ito, mga babae, you need to find a man who will you look up to, who is ahead of you. Hindi pwede yung masipag ka. Kaya nga, huwag ka masyadong, ano bang tawag din, yung successful woman? Huwag masyadong strong, independent woman. Hindi ka makakahanap niyan. Mahirap maghanap ng stronger and more independent man. Hindi ka naman sinabi masama yun. Mabuti yun. Pero ang sinasabi ko lang, you must take the risk that the person, the man you are choosing, is a stronger and more independent man than you are. More accountable and more responsible than you are. Actually, sa pamilya, yan naman yung minsan nagbaboundary bakit nag-aaway ang mag-asawa. Hindi nagkakaunawaan. At salamat na lang din sa Bible dahil merong itinuturo sa atin na ang mga kababaihan, you are designed like the Holy Spirit who was called a helper. Diba, Holy Spirit, masama pa ba yun? Helper. At dito, sinabi to ni Paul, ito kasi, sabi niya, huwag magturo yung mga kababaihan. Hindi niya ini-encourage siya magturo sa pulpit yung mga kababaihan, kundi yung mga kalalakihan. Kasi kayong mga babae ay mas mahina. Kita nyo naman sa story ni Eva at Adan, yung babae yung mas madaling madaya. And that is true until now. Pero hindi ko dinidiscourage siya, wag na magturo ang mga kababaihan. Kung may pagkakataon na may lalaki naman pastor, pareho naman sila ng level ng biblical intelligence, parehong tinawag, masayaan na natin yung lalaki. Pero kung wala, alam mo, I was raised by a woman pastor. To God be the glory. Pastor Anonet, di ba, Brother Willie? We are guided ng babaeng pastor dahil walang matinong lalaking pastor. So, may ganong exemption. Pero nga sabi ko sa inyo, pag sinabing exemption, paminsan-minsan lang. Kung pwedeng, hindi. Pero kung wala, hayaan natin yung mga kababae. At marami tayong saludong pastor, mga misyonary na nasa Sambales, mga 25, 27 years old. Dahil ayaw ng mga kalalakihang magmisyon, sila yung pinadala doon at palakpakan natin ang Diyos sa mga babaeng pastora natin. Matatapang. Wag kayong mga babae wag kayong mag-alala, may bawi ito kay Adan. Okay? May bawi naman to. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3,
But I fear that as the serpent deceived Eve, by his craftiness your minds will be corrupted from the simplicity and purity of devotion to Christ. So, ito yung kinakatakot ni Paul. Sabi niya, alam nyo na yung Bible eh. Alam nyo kung paano kayo, kilala nyo si Jesus. Pero natatakot ako baka madaya kayo tulad ni Eva kung hindi ko ituturo ito. Alam nyo ba kung ano yung tinuturo niya dito? Last days. So you are blessed kung nakinig ka ng last days. Itong tema natin. Kung di mo napanood, panoorin mo kasi nakakatakot baka madaya kayo ng serpent. Kung paano dinaya si Eva at Adan. Si Eva lang pala, sorry. Hindi si Adan. Mga Eva. Alam niyo, ito yung, dito natin makikita yung kahalagahan ng lalaki sa buhay ng mga babae. Hindi ko ina-elevate yung mga kalalakihan, pero kailangan nating maunawaan na may katotohanan sa mga bagay na ito. Tignan nyo po, sa Genesis chapter 3, verse 1 to 6, sa last part, then the woman saw the tree was good for food. Pakinggan nyo maigi. Makikilala nyo na kung sino kayo, mga babae. And that it was a delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise. So she took from its fruit and ate. She gave also to her husband with her, and he ate. Una, dinaya si Eva. Tama? It is true. Pero tignan nyo sa storya. Sa Tagalog, sabi, pagkatapos dayain si Eva, ang ginawa ni Eva, alam nyo ginawa niya? Tinitigan niya yung bunga. Gaano katagal niya tinitigan yan? Sabi ng mga Bible scholars, matagal. As in, may ginagawa sila, tapos maya't maya na daw niyan tinititigan. Hindi yan yung tipong tinitigan, tapos bigla niya nang nakagat. Hindi. Matagal daw niya yung sinisilip-silip sa gitna ng paraiso o ng Eden. Hindi siya yung tipo na pagkatuso sa kanya, pagkasabi ng serpent, ano yan, kainin mo na yan, mga ganyan. Basta dinadaya siya, matagal niyang tinitigan daw yan. I don't know how many years, how many days, how many weeks, basta tinitigan niya hanggang isang araw, siya na mismo yung nag-decide na kainin yon. Alam nyo, mga Eva, ganun din sa mga Adan, lalaki at babae. Yes, there is temptation. There is, di mawawala yan. Pero ang problema kasi dito, mali tayo ng pagkaunawa na si Eva nadaya lang kaya nagkasala. Na hindi niya sadya kaya siya nagkasala. Alam niyo kapatid, siya na rin naglagay sa sarili niya sa pagkakasala dahil paulit-ulit niyang tinititigan yung bunga. When you are tempted by some things, anyone, situation, or person, don't look onto it. Huwag mong titigan. Kasi isang beses, magulat ka na lang na fell in love ka na. Di ba? Magugulat ka na lang, ay hindi mo alam na gusto mo na din. Kasi nga, kakatitig mo doon, kaka-observe mo doon, nakain mo na. Ganyan tayong mga tao, hindi lang sa mga Eva, hindi lang sa mga kababaihan. Tayong mga lalaki, we cannot blame Satan kung bakit tayo may kasalanan alone. Kasi kung si Satan lang may kasalanan, dapat siya lang may parusa, di ba? Tama ba? Kung turuan lang ang turuan, kung si Satan lang may kasalanan, bakit tayo nagkakasala? Di sana siya lang pinarusahan ng Diyos. Pero ang problema kasi kapatid, totoo na tinitempt tayo ni Satan, pero kasi pagka-tempt sa atin ni Satan, we linger on it eh. Last week, paano sinabi ni Jesus how to handle sin? Kapag yung isang mata mo nakakasala, dukutin mo na. Kapag yung kamay mo nakakasala, putulin mo na. Kesa dalawang mata mo, dalawang kamay mo ang mapunta sa apoy ng impyerno. Is that how we deal with our sin? Hindi ko sinabing magdukutan tayo ng mata dito, magputulan ng kamay. Ang sinasabi ko, how serious are we pagdating sa kasalanan? Tapos yung mga taong seryoso sa kasalanan,
kinaiinisan natin. Tinatawag nating legalist, mga hindi namumuhay sa biyaya. Hindi, kapatid eh. Seryosohin natin. When we know we are being tempted, huwag mo nang tignan. Gamitin mo yung free will mo. You have free will to say no. Bakit kaya si Eva ay nadaya dito? O ang tao? Alam nyo kapatid, ang Diyos, binibigyan niya tayo ng mga paraan para hindi madaig ng tukso. Lagi ko ito sinasabi pag Wednesday. Sino nagsabi nito? Si Jesus. Sinabi niya to kay Peter, kay John, at sino pa ba isa? Hindi ako nagkakamali. Tatlo yung sinama niya sa Getsemani. Para hindi kayo madaig ng tukso, anong sabi ni Jesus? Manalangin kayo. Ngayon, ang church, binibigyan kayo ng chance to pray. Magsama-sama tayo dito, pare-pareho tayo tamad manalangin. Magtulungan tayo. Ngayon, ang Diyos, binibigyan ka ng mga kapatid para sumipag ka sa panalangin. Pero minsan, pag ini-invite ka pa, mamasamain mo pa, tapos pag nire-require ka, sasabihin natin na minamanipulate tayo, gusto tayong kontrolin para maging religious o legalist tayo. Hindi, kapatid eh. Binigayan ng Diyos sa atin para magtulungan tayo. Sa tingin mo, I ask you, kung mapanalangin kang tao, sa tingin mo, ganun ka na lang ba kadaling madadaig ng tukso? When Jesus said, kapag ikaw nananalangin ka, hindi ka basta-basta madadaig ng tukso. So can we blame here Satan alone? Si Satan kasi dinaya si Eva eh. So, hindi sadya ni Eva yung kaya kinagat niya. No, kapatid. May part si Satan dyan, ang serpent. Pero, may pagkukulang si Eva. We need to trust who are ahead of us. Woman, trust your man. Woman, if you're looking for a man, someone who is ahead of you and you will look up unto. Kasi kung hindi, magugulo mo yung buhay mo. Kailangan mo nang magbabantay sa'yo. Kailangan mo ng lalaki na mag-iingat sa iyo, huwag mong kagatin yan. Kagatin mo si yung serpent. Kinagat yung ahas eh, no? What if tayo, no? Doon na tayo sa next. Adam transgression. Dito naman tayo kay Adan. Kala nyo mga lalaki, lusot na tayo. Sa tingin ko, mas masakit ito. Kung ang trespass ay lumagpas ka sa boundary, minsan hindi mo sinasadya, ang transgression mas malala. Alam mo ang transgression? Ito yung may utos o may covenant, pero sadya mong hindi sinunod. Ayun ang ibig sabihin ng transgression. Intentional, hindi na lang siya unintentional. Kaya tayo mga lalaki, what if the story is this? Paano kung si Adan nagpaka-Adan? Sa tingin nyo, nasan si Adan no, nung kumakain si Eva? Nung bunga na yon, nung kinakausap siya ng serpent. Tingnan natin sa storya. Hosea chapter 6 verse 7, sabi, but like Adam, they transgress the covenant. They dealt faithlessly with me. Ang sabi, si Adan daw, intentionally na talagang sadya niyang pinunit ang... Hindi siya talaga sumunod. Hindi dahil sa hindi niya sinasadya, sadya niyang hindi sinunod. Mga lalaki, tayo naman. What if Adam, sabi niya sa kanyang asawa, huwag mong kainin yan. What if dumating si Adam, pinukpok sa ulo yung ahas? Lagi natin biniblame si Eva, no? Minsan nagiging katatawanan pa sa atin sa church yan, eh, no? Kayo mga babae, kayo nadaya, eh. Kanina, di ba natawa tayo?
Mga babae ang nadaya, hindi lalaki. Kayo ang mahihina na nadaya. Pero alam mo, ito ang masakit eh. Kami na hindi mahina, kami na malakas. Hindi kami nadadaya, di kami nadaya eh. Pero sadya naming hindi sinunod ang Panginoon. Kanino binigay ang utos? Kay Adan. Anong ginawa ni Adan? Wala. Banjing-banjing, pahiga-higa. Feeling ko nga dito si Eva yung masipag eh. Kasi si Eva yung parang ano eh, may ginagawa eh. Si Adan parang out of the picture. Mga lalaki, magpakalalaki tayo. Gusto nyo ng submission, gusto nyo ng tayo na susunod. Matuto tayo rin yung ahead in giving our lives to our wives. Kayo mga binata, yan, mga binata, gusto nyo magjowa, kung masipag yung crush nyo, mas masipag dapat kayo. Kung top 1 yan dapat, cum laude ka. Hindi naman tayo nagpapagalingan, nagpapataasan dito ha. Pero what I'm saying lang naman, wala naman sa IQ yan, Pastor, di ba? Wala naman sa ganun yan. Pero what I'm saying lang this, meron tayong natural talagang mga lalaki na talagang mas malakas tayo. Aminin na natin yan. Ibig sabihin, kung mas malakas tayo, dapat mas masipag tayo. At least man lang, di ba? Tayo yung mas napapagod. Tayo yung mas productive. Hindi na yan kung minsan sa IQ, di na rin yan, hindi na rin mahalaga yan eh. Pero kahit man lang, mas madiskarte ka. Di ba merong matalino na walang diskarte? Okay na hindi ka cum laude, pero ang lupit mo naman dumiskarte. Chong. Mga lalaki, kaya nagkakagulo. Hindi kasi natin ginagawa yung part natin eh. We are not maximizing our potential. Hindi natin ginagamit yung lakas natin. Kumbaga yung lakas natin, kumpara sa babae, kalahati lang sa kanila eh. Tapos mas sila pa yung napapagod. Kung si Eva nadaya, tayo hindi tayo nadaya. Kaso ang problema sa atin, hindi na nga tayo nadaya, gumawa pa tayo na sadyang pagkakamali sa Diyos. We transgress. Kaya nakakalungkot kapag ang asawang babae ang nagtataguyod ng pamilya. Lahat naman tayo may season sa buhay, di ba? Halimbawa, minsan di mo rin alam kung ano talaga yung pinaka-season mo. Pero minsan may panahon na, malalaman mo naman eh. Halimbawa, may panahon ka na gatas lang dapat mong inumin. Ilang taong ka nun, na gatas lang dapat mong iniinom. From your birthday to, siguro hanggang mga 5 years old, gatas ka. Alam mo yun, season mo yun eh. Ngayon, kailan yung season na nag-aaral ka? Alam mo yan, di ba? May season ka na, nagtatrabaho ka na dapat. I know, it's a pressure thing to hear it, pero yun talaga eh. Minsan hindi na siya maling bagay na sabihin eh. Mga panganay, lalo na pag panganay na lalaki, di ba? Nagtataguyod ng pamilya. Ako, panganay akong lalaki. So, kung ikaw sa pamilya, ikaw yung panganay, babae ka o lalaki, tanggapin mo na, breadwinner ka talaga. Ikaw talaga yun. Kung ikaw yung bunso, ikaw yung joy. Hindi ikaw yung matigas ang ulo. Dapat ikaw yung kaligayahan. Ikaw yung nagtatanggal ng pagod. And ganyan din sa church. Minsan kasi, may mga in order yan eh. Kailangan we trust one another. For since by a man came death, by a man also came resurrection of the dead.
For as in Adam all die, also Christ will be made alive. So ang sabi dito, sa unang Adan, nagkaroon ng kasalanan. Ang pangalawang Adan na si Jesus ay nagkaroon naman ng buhay na walang hanggan. Salamat dahil sa ating pangalawang Adan na si Jesus na nagkatawan tao, ang ating Diyos, the perfect image of God in the image of man. Dahil sa Kanya nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang responsible and accountable man na si Jesus Christ, the perfect man. Sabi ko nga sa inyo, pag pinag-uusapan ito, not to discourage you, not to but again, it's something for us to know na, ganun pala yung kahinaan ko. Kung may kaguluhan sa pamilya, sa sarili, sa community, we need to understand this kind of truth.